Good morning! Happy blessed Sunday! Pupunta na naman kami sa church, mga bata. Wala si Mr. guys. Ay, baba natin tong kortina. Oh, Daddy said I have to take my medicine. Yes. Okay. Yala, drink water. May ano si Kian guys, may upo siya. Hindi ka na. It's rain at night. You didn't see? You did not feel? Umulan kagabi guys. Sobrang lakas-lakas. Hindi ako nakatulog kasi yung tanim ko, iniisip ko baka na ano na. Hindi ko pa nakita. Mamaya tignan ko. Kasi ang lakas-lakas. As in. Lakas. Pero wala namang hangin. Ano lang, ulan lang siya. Ayan, magbihis ka na anak ha. Punta tayo sa church. Hindi na, magbibihis na din ako. Na 10 o'clock we will go. 10 o'clock yun. Or 10:45 ganun. 9:45 we will move. Okay, sa 10. Then inom lang ako ng warm water. Hi guys, hinihintay namin si Cheyenne. Ang tagal niya. Sobra. 9:40 now. Wala. Nag-ano pa siya. Kanina pa siya. Ayan, ready na kami ni Kian. Si Cheyenne na lang. Hinihintay namin. Tagal. Yala, mami. Kita ko ba? Yala, let's go. You keep your phone here? Or you turn off the light? Kunti matapos-tapos. You fill my bottle. You want water? Yeah. Nyo guys, dahil sa lakas ng ulan, yung mga bato, napunta na dito. Galing dun. Galing dun guys. Signan nyo, umanod siya. Lakas yung ulan, Tapos, Allah, nagkalat talaga ng basura dito. Lakas kasi ng ulan kagabi. You know him? Ni. I don't know. No, I don't know him. May lalaki guys, hindi namin kilala. I don't know this guy. What is he doing? Why is he back? Unless he's a friend of Daddy. I don't know. I don't know him. Bonjour. No. Akala niya, hindi naman siya taxi. Alam niyo, hindi naman siya taxi. Tignan nyo guys. White naman siya. Yung taxi na car is red. Yung gaya kay Mr. sa sasakyan niya. What? Sabi niya, taxi daw kami. Magsakay kami. Ay, naku. Sino kaya yun? Mabia? Mabia? Yes. Do you know what's the difference of taxi? Yes, mommy. Taxi, the plate is red. The one while ago. It's not like this, Mommy. It's not taxi, Haida. Hindi namin kilala. Oh, look, they fixed here. He's bald? Yes. Yan, on the way na kami sa church. Alam nyo, kahit umulan, mainit siya. Ang kasama ko. Yes. Hi. I can't saw on the sun. Yes. Why are we going this way? Yeah, because the church now is here. The mass pala. Ay, delikado to, Ayan. Look, they fixed the stone. Okay na dito. Na-fix na siya. Yes. Look, they changed the stone. Yes, mom. Brick. Because they removed the trees here. It's brick. Very nice now. Ayan, kita kids. Better that way. Be careful, mano ka. Kanal yan. Anak, halika dito. Water. Kiyanta. Lovers.
Hindi pa ata nag-start. We can enter the lead. Yes, pero mas okay na din yung maaga tayo. Para, sa likod tayo para ano. Today this church. Hit. Guys, tapos na kami nagmisa. So, pupunta kami ngayon sa maliit na shop. Bibili kami ng, ewan ko, banana siguro kasi gusto ni Kian ng banana. Snacks nila bukas. Wala na kaming banana. Ayan, pero samahan nyo kami. Mamalengke. Hello. Hello. Ang green na. Sige, maaga ako magluto. 11 o'clock na. 1 hour yung mass. Ah? Eh? Yeah. You took more than Oo, 1 hour. Ano siya, mabag. Oh, hindi kasi pare-parehas. Yes. Usually, 10 o'clock tapos na. Nagalit pa nga siya kasi ano, hindi naman nagalit, nag-sermon siya kasi yung hindi pa tapos yung misa eh. Umaalis na yung iba. Nainip siguro yung iba kasi usually 1 hour ang pag-deliver nila ng mass. Bago ata siya. Yes. Mommy, Yes. ice cream over there. Ice cream? Hey, the You want ice cream now? no, like hey, the We will check here. Nag-crave siya ng sweet itong bata. cocktail and coffee. No, here in Ishbe. I think it's close the one for sweet mama. Ayan. Guys, pauwi na kami. Nakabili na kami ng ayan, mga pangangailangan. Nagutom na daw sila. Kaya uwi na kami kasi magluluto pa ako. 11:20 na dito sa Lebanon. Alam
Marami akong gagawin ngayon. Gawa ko ng ano ng mga bata. Baon nila bukas. Ay, gusto. Sliced bread. At Nutella. Ito lang ang breakfast ko muna. Saka na ako. Kasi magluluto ako ng bihon. Yung alam niyo. Ayan. Kain tayo guys. Breakfast. Mga bata, before sila pumunta sa church. Before kayo pumunta sa church, pinakain ko na sila guys. Nag-cornflakes sila. Hindi pa naman daw sila gutom. So, ako na lang muna ang kakain. Kain guys. Ito ang breakfast ko. And then coffee. Guys, punta tayo sa garden ko. Kunin ko yung tawag ito, yung pechay kasi magluluto ako ng bihon. Lagyan ko ng pechay, guys. Ang bihon ko, okay lang. Basta may pagkain. Yun na yun. Wag nyo na akong hindi naman, di ba hindi naman natin nilalagyan ng pechay. Nilalagyan ba ng pechay ang bihon, guys? Depende na lang. Basta may twist. Okay na yun. Basta may pagkain, makain. Mamaya sabihin na naman ng mga, magaling dyan magluto. Hindi naman nilalagyan ng pechay eh. Alam ko, guys. Kaya lang, kasi malaki na ang mga pechay ko. And then, kailangan natin tanggalin kasi yun na nga, wala akong pangsahog sa bihon ko. Para naman healthy. Yan, samahan nyo ako. Kunin na natin ang lalaki sobra. Ay, may kumakain sa dahon niya. Ilan kaya ang kunin natin? Pasensya, guys, madilim. Yan. Kuha na. Tignan nyo yung pantalon ko. Dinambahan ako ni Queen. Ayan, kunin natin ito. Yan, Pakita ko sa inyo, ha? Happy ako na ipakita ang pag-harvest ko ng pechay. Yan, kunin na natin. Bunutin natin. First harvest ng pechay. Yan. Dati, usually, pag mag-harvest ako ng pechay, guys, kinakat ko siya. Pero ngayon, tanggalin ko kasi marami akong pechay pa pinatubo. Okay lang yan. Palitan ulit natin. Tanggalin natin. Pechay. Pero, alam nyo, may kumakain. Butas-butas. Okay lang yan. So, kunin natin yung malalaki. Yung malaki, may malaki dito. Kita nyo ba? Ay, nako. Happy ang mag-harvest. Sira. Ipakain ko kay Tuto. Yung mga sira. Tara. Tama na muna yan. Para may uulamin next. Samahan nyo ako. Magluto na tayo na.
Ate, the one with the peanut butter is mine. Pagkatapos ko lang naligo, nabasa ako kanina guys. Dahil kay Queen. Magkape ako. Kape ako guys. Iwan. Niluto lahat ni Cheyenne yan. Why does it take so long to do pancakes? It's standing there like 2 hours. Because they're slow. No. Got it. Andito ako sa kwarto. Yan, pagkita ko lang ready na ang higaan ng biyanan ko kasi dito si Cheyenne, tapos doon naman siya. Yan, tinanggal ko yung mga yung bedsheet. And wala po akong sinabi sa vlog ko. Sa pangalawa, yung about sa nag-message sa akin na sinabi niya na wag daw ako gawa-gawa ng kwento at bakit ko daw tinatakot ang mga kapwa kong kababayan. Siguro hindi rin alam ng kababayan natin ang nangyayari or hindi sinasabi ng employer niya or hindi siya aware kaya nasabi niya sa kamag-anak niya sa Philippines, yung nag-message sa akin
na walang gulo. Yes, siguro yung area nila malayo din sa border, so kaya nasabi niya na walang gulo. So anyway, ang point ko sa content ko guys, kung bakit ko pinagsasabihan ang mga kababayan natin na mag-ingat at be alert, kasi bilang si Mr. kasi ang nagsasabi sa akin na alerto, yung alam nyo, kaya ko ginagawa yung pag-iimbak ng mga gamit, yung dito sa area namin, hindi lang ako ang nag-aalala, yung iba nagbabay panic sila. Sabi nga ni Mr. guys, di ba, midnight siya, mga 1 o'clock, 2 o'clock na darating siya. Dito sa highway daw, may mga 24 hours na grocery. Sabi niya, puno daw ang store kasi bumibili sila. So, since nung nangyari yun guys, yung nangyari between sa last week, between sa kabilang baryo, nagbabay panic na ang mga tao kasi alam nila na may mangyayari. So, bakit tayo magkampante kung alam natin na, kasi may karanasan na sila guys. Ganon yung point ko kung bakit ko pinagsasabihan ang mga mga kababayan natin dito sa Lebanon na wag magkampante, kasi yun yung sinabi sa akin ng asawa ko, na yung hindi naman sa sinabi niya na sabihin mo sa mga kababayan, hindi guys, yung nagets ko kung ano yung point ni Mr. na mag-ingat, ganyan, be ready. So sasabihin ko din lang naman sa mga kapwa nating kababayan na mag-ingat. So yun yung point ko, and then wala pa akong hindi ko gawa-gawa itong content na to na yung about sa yung gulo sa Lebanon. Hindi po alam po ng buong mundo na may nangyayari at kasali po ang Lebanon, and then mayroon na din pong namatay, ganyan, na civilian last week. So bakit ganito ang pag-aalala ko? Bakit napakaano ko? Praning, may nagsabi pa sa akin na praning, ganyan. Hindi guys, hindi nyo kasi, wala kayo kasi sa sitwasyon ko na yung bansang ito ay alam nyo, nakita ko kasi sa kabilang baryo kung ano ang nangyari, yung hindi nila inaasahan. So kaya hindi ako natutulog, hindi ako kampante, kasi iniisip ko na mangyayari yung alam nyo na ganon. So hindi ko naman sinabi na wala akong tiwala kay Lord, ganyan. Kaya lang gusto ko yung safe ang mga anak ko, ganyan. Kaya ako ganito nag-aalala, kasi ayaw kong mangyari sa kanila. Ganon yung point ko guys, at sana mag-gets nyo ako. So about sa, may nag-comment din na bakit ko pa kasi daw sinasabi sa magulang ko ang nangyayari dito sa Lebanon. Hindi ko sinabi sa kanila guys, sila po yung alam po nila, kasi nabalitaan nila sa TV na may gulo dito, ganyan yung alam nyo. So hindi naman hindi ko naman sinabi, kasi sabi niya, bakit ko pa daw kasi sinasabi sa magulang ko na ang nangyayari, di mas lalo daw sila ma-stress. Hindi guys, hindi ko sinabi sa magulang ko, sila po yung nag-message sa akin nung tumawag ako sa kanila. Sila yung yung nag-aalala, yung nag-offer sa amin na uwi kayo, kaysa yung intayin nyo pa yung may mangyari saka kayo mag-aksyon, ganun guys yung point ko. So ganun yun yung ko guys. So and yun yung gusto ko lang i-clear, na dito sa lugar namin okay pa naman, normal pa ang buhay, ganyan. Kaya lang last week tinira nila ang US Embassy. So hindi ko din po gawa-gawa yun, sinare ko din po sa inyo yun. So alam po yung mga kababayan natin na malapit kami sa US Embassy. So nagputukan guys, nagpalitan ng baril. So ewan ko lang kung may namatay or what, pero sinugod nila ang US Embassy dito. So yun. And then ano pa, hindi naman ako guys, i-clear ko lang sa inyo na una, hindi ako gumagawa ng kwento, yung ipinapakita ko po sa inyo na content na bakit ako nag-aalala, dahil guys, nakita ko, alam naman natin ang nangyari sa kabila, kasi hindi sila prepared, hindi nila alam kung
na mangyayari yun. So, bakit bakit tayo magkampante? Alam naman natin na yung sa kabila is parehas yung nandito sa Lebanon. So, gets nyo ba ako, guys? Kahit sabihin natin malayo tayo, ang layo dun, malayo. Wag guys, hindi natin alam. Hindi natin alam. So, diba, nasabi ko din sa inyo na noong bata si Mr. Kampante yung sila na akala nila hindi titirahin dito, pero na-experience ni Mr. So, binigyan niya ako ng example na dito sa Lebanon, kahit saan ka man parte, kung na magtago, walang safe. Yun yung point niya, guys. Kaya sinare ko din sa inyo para aware din kayo na kahit sabihin natin na malayo yung place, huwag po tayo magkampante. Yun yung ano, guys, yun yung point ko. So, salamat pala sa prayers nyo, guys. And anyway, hindi ko ginawa ang content, ay sinishare ko sa inyo ang nangyayari. Sinishare ko sa inyo, guys, kasi gusto ko din mag-prepared kayo. Ganyan yung mga kababayan natin dito. Hindi ko naman sinabi na dito, wala po akong sinabi na dito sa area namin yung gulo. Wala, guys. Comment ay nag-message sa akin, pakisabi po sa kamag-anak nyo po na manood po siya ng TV or sa YouTube or sa Facebook na ano, guys, kasi baka hindi sinabi ng amo niya ang nangyayari. So, thanks God at malayo siya. At pakisabi din po na mag-ingat po siya at maghanda, ganun. Anyway, yun lang po yung masabi ko, kasi yun lang yung gusto kong i-clear na okay pa naman kami dito. Kaya lang gusto ko maghanda, guys, paghandaan. Yun yung ano ko. Ang hirap kasi i-deliver kasi hindi ako sanay. Basta mag-gets nyo na lang ako, guys, kung ano yung sinasabi ko. Yun lang. So, hanggang dito na lang, guys. Nalog na ang anak ko. So, ayan, next week, andito na si Mama. Makakasama na namin siya. And thank you sa prayers nyo, sa Khalil family. And, yun, mag-ingat kayo lagi. Kahit saan man tayo sulok ng mundo. Yan, so hanggang dito na lang. And good night. Thank you sa panonood yun sa Khalil family, guys. Good night, Sayen. Nanonood siya ng Korean. Korean? K-dramas. K-dramas. Ay, naku. Hilig talaga. So, ayan. Good night. Tulog na ang bebe ko. Ayan, maglalagay na ako bukas ng carpet. Good night, guys. Thank you again. Bye.